Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nagsasalaysay ng kanyang pinagmulan sa isang magkasanib na kalye. Isang lugar kung saan naninirahan ang mga migranteng manggagawa sa isang isla sa Pasipiko. Sinabi ng lalaki na hinahanap niya ang isang taong nagngangalang Lin Haya. 15 taon na ang nakararaan, 2 pulis ang gumagala sa magkasanib na kanton na nagrereklamo kung kumusta ang lugar na lumalala sa bawat araw. Isa sa kanila ay nagbanggit ng gintong ninakaw na ginawa ni Lin Haya at binanggit na sila ay yayaman kapag nahuli nila si Lin Haya. Si Lin Haya ay nakahiga na sugatan pagkatapos ng pagnanakaw. Ginagamot ni Si ang kanyang mga sugat ngunit hindi siya gumamit ng anesthesia. Sa isang flashback na si Lin Haya ay nasa paghihirap na hinahawakan ang kanyang asawa at anak na babae na umiiyak. Napag-alaman na pinilit si Lin Haya ng gangster para magnakaw ng ginto. Kahit na ginawa ni Lin Haya ang hiniling sa kanya, ang gangster na si Pakwon ay walang awang pinatay ang kanyang buong pamilya. Si nagpa siya na tulungan si Lin Haya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang buong hitsura at nagsasagawa ng operasyon upang mabigyan siya ng bagong pagkakakilanlan. Habang si Lin Haya ay nakahiga na natatakpan ang mukha, si Pakwon at ang kanyang mga tauhan ay dumating. Binaril ni Pakwon si sa braso na hinihingi ang kinaroroonan ni Lin Haya. Habang ang iba ay natagpuan ang ginto, si Lin Haya nakatago sa ilalim ng isang mesa ay sinalakay at isang brutal na pakikipaglaban ang naganap. Matapos talunin ang mga miyembro ng gang, kanyang nakaharap si Pakwon. Nadaig ni Pakwon si Lin Haya at handang barilin siya, ngunit nagawang turukan ni si Pakwon. Dahil dito si Pakwon ay nagalit, at sinubukan na paputukan si at hindi sinasadyang nataman si sa binti. Sa huling pagpupumiglas, inihagis ni Lin Haya si Pakwon sa bintana at sumugod kay upang tulungan siya. Nang makita ni Lin Haya si Pakwon na naghadjas ng granada sa silid, itinulak ni Lin Haya si palabas sa tamang oras. Ngunit ang pagsabog ay nakamamatay, nasugatan siya at si ay namatay sa mga bisig ni Lin Haya. 15 taon na ang lumipas sa isang restaurant, si Mina isang magiliw na waitress na naghahain ng pagkain sa mga customer. Napansin niya ang 2 lalaki sa labas na nanliligalig sa isang talagang babae. Ang mga lalaki ay naglagay ng gamot sa inumin ng babae at sinubukang pilitin itong inumin. Dahil nag-aalala, sumugod si Mina palabas para tumulong. Ngunit pinaalis siya ng mga lalaki at sinabihan siyang lumayo dito. Habang nagtatalo sila ay dumating ang isang pulis. Ipinaliwanag ni Mina ang sitwasyon at binuhos ng opisyal ang inumin at humingi ng patunay. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga lalaki na umalis at sumama sa kanya. Pagkatapos ng insidente ay nagtaka si Mina kung bakit hindi pa umuuwi si inalok siya ni Lao Chen na hanapin siya. Si ay isang batang babae na pabalik mula sa paaralan ay nakatagpo ng 2 lalaki. Isa sa kanila ay galit na sinisi siya dahil sa pagsumbong sa kanya sa guro at sinimulan siyang pag-alitan. Nang sinubukan nilang salakayin siya, si ay ipinagtanggol ang sarili at madaling natalo ang mga ito. Habang patuloy ang laban, dumating si Lao Chen dahilan para tumakas ang mga lalaki. Habang sabay na naglalakad pauwi, binigyan ni Lao Chen si ng candy at binati siya ng maligayang kaarawan. Si ay nagpasalamat sa kanya at binalaan siya ni Lao Chen na huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa away o ang candy. Maya-maya sa isang nightclub ay nagdi-deliver si Lao Chen, nang mapansin niya ang 2 lalaki kanina kasama ang opisyal na papasok sa isang VIP room. Sa loob si Officer Ken ay sinalubong ni George. Si George na hinayla ang isang babae mula sa dance floor at ibinigay kay Ken. Nang si Ken ay sinubukan niyang halikan ang babae, bigla siyang naitulak siya at kinagat ang labi. Sinampal siya ni George at sinabihan na magpakita ng respeto sa mga customer. Inabot ni George ang isang bag ng pera na tinatawag itong regalo para sa kanilang pagkikita. Habang sila ay nagtatawanan, nakatanggap ng tawag si George na nagbabala sa kanya na gusto ni Pakwon na siya ay umalis dahil may isang espiya. Mabilis na nag-react at hinampos si George ni Ken ng ashtray, ngunit si George nagawang makatakas sa isang eskinita at sinundan siya ni Ken. Biglang pinalibutan si Ken ng gang ni George kasama si George na nakatutok sa kanya ng baril. Nang walang kibo ay nilabanan ni Ken ang lahat ng miyembro ng gang. Pagkarating ng mga pulis, sinabi ni Ken sa kanyang partner na may nunal at iniabot sa kanya ang baril na kinuha niya kay George bago naglakad. Pabalik sa bahay si Lao Chen at Mina ay ipinagdiriwang ang kaarawan ni Habang hinihipan ni ang kanyang mga kandila, may malakas na kalabog sa kanilang pintuan. Ito ang babae mula sa nightclub na si Xiaomei, ay nagmamakaawa sa kanila na papasukin siya.
Pagkatapos buksan ang pinto sinabi niya sa kanila na siya ay kinidnap at ang kanyang pasaporte ay kinuha. Samantala, isang lalaking nakatayo sa kabilang kalye ang nakasaksi nito at tumawag sa telepono para iulat ang nakita niya. Pinatulog ni Lao Chen si Di, habang si Mina ay nanatili kay Xiaomi, nang tanungin ni Mina kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Xiaomi na nanggaling siya sa China para makipagkita sa kanyang online na kasintahan. Subalit nang minsan na magkasama sila ay kinuha niya ang kanyang pasaporte at sinaktan siya. Pagkatapos may dalawang lalaki ang dumating at dinala siya. Habang ibinahagi ni Xiaomi ang kanyang kwento, dinalhan siya ni Lao Chen ng pagkain at inalok siya ni Mina na manatili muna. Hinayla ni Lao Chen sa tabi si Mina na nagbabala sa kanya na maaari silang madamay sa gulo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mina, dahil isang gabi lang naman na mananatili si Xiaomi. Pagkatapos habang nakaupo sa labas, nagtapat si Mina kay Lao Chen na gusto niyang tulungan si Xiaomi. Dahil nakita niya ang sarili niya sa kanya, naalala niya ang isang oras na muntik na siyang tumalon mula sa isang building na hawak si Di. Pero si Lao Chen ay dumating sa tamang oras para iligtas sila at hinikayat siyang magpatuloy sa buhay. Kinaumagahan isang grupo ng mga tulisan ang dumating sa restaurant, kahit na sinabihan sila ni Mina na hindi sila bukas. At pinilit nilang itulak siya. Sa loob si Xiaomi na natutulog kasama si Di ay sinubukang magtago sa ilalim ng kama. Ngunit natagpuan sila, tinangka ni Di na ipagtanggol si Xiaomi. Ngunit hinablot ng isa sa mga lalaki si Di at dinala siya. Habang pinipigilan sila ni Mina ang mga tulisan ay umalis kasama si Di. Si Lao Chen na kakauwi lang ay binangga ang kanyang motor dahilan para matamba ito. Pagkatapos nito, pumunta si Lao Chen sa pulis para i-report ang kidnapang naganap. Pero hindi sila pinansin ng mga officers, dahil sa galit na binatukan ni Mina ang isa sa mga officer. Pero pinatahimik siya ni Lao Chen at inakay siya. Kasabay nito pumasok si Ken sa police station at nakita ang report tungkol sa kidnapping kay Di. Nang mapansin na si Xiaomi ang nasa larawan kasama si Di ay nakilala niya ito mula sa nightclub. Napagtanto ang koneksyon ay pinuntahan ni Ken si George upang kumprontahin si George tungkol dito. Maaari itong magsumbong mamaya sa kanyang superior tungkol kay Pakwan at sa kanyang grupo na isiniwalat na maraming babae ang dinukot nila. Sa isang flashback na alala ni Ken ang kanyang kaarawan, noong pauwi siya sa bahay na may dalang cake nang makarinig siya ng putok ng baril. Sa kanya nakita ang isang lalaki na nakabalot ang mukha ng isang benda na naglalakad palayo. Nang tumalikod si Ken ay natagpuan niya ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Ken sa kanyang kasamahan na si Chaban na determinado siyang mahanap ang killer ng kanyang ama patay o buhay. Si Chaban ay nag-aalinlangan sa pag-alala na ang pagnanakaw ng ginto noon ay maraming tao ang sangkot. At ang pagkamatay ng ama ni Ken ay nauugnay dito. Habang sina Mina at Lao Chen ay bumisita sa isang tindahan sa malapit upang suriin ang CCTV footage mula umaga ng kidnapang. Nakuha nila ang larawan ng sasakyan na ginamit ng mga tulisan at dinala ito sa isang car dealer na itinuro sa kanila ang isang bahay na binanggit. Isa pang tao ang lumapit sa kanila na nagsabi na naghatid siya ng mga goods sa bahay na iyon. Samantala nakakulong si Di sa isang kwarto, kasama ang ilang batang babae at babae. Nang may lalaking nagdala sa kanila ng pagkain tumangging kumain si Di na naiinis sa pagkain. Dumating si Ken at ang kanyang kasamahan sa isang lokasyon kung saan nakakulong ang mga babae. Tumalon si Ken sa ibabaw ng bakod para pumuslit sa loob. Habang si Lao Chen naman ay nagawang pumasok sa lugar na nakatago sa ilalim ng tumpok ng mga gulay. Nakita nilang dalawa ang mga babaeng minamaltrato. Lumapit si Ken sa isang bintana at nakita niya si Xiaomi sa loob na humingi ito ng tulong sa kanya at nangako itong ililigtas siya. Sa isa pang kwarto natuklasan ni Ken ang isang babaeng nakahandusay sa lupa at puno ng dugo. Samantala, natagpuan ni Lao Chen ang candy ni Di sa isa pang silid at inatake ang lalaki sa loob na hinihiling na malaman kung saan si Di. Isang babae ang nagsabi na si Di ay dinala na noong nakaraang araw. Sa sandaling iyon si Ken ay pumasok sa silid, si Lao Chen at Ken ay nagsimulang labanan ang isa't isa. Sa oras ng kaguluhan bumagsak ang isang cabinet dahilan para tumigil sila. Sinabi ni Ken kay Lao Chen na hindi niya siya kalaban. Ang isa sa mga kriminal na pumasok na naalerto sa ingay at kapwa sila Lao Chen at Ken ay maaaring magtulungan para patumbahin ang kalaban. Nang mas maraming kriminal ang sumunod si Lao Chen at Ken nilabanan silang lahat. Sa isang matinding labanan ang naganap, pagkatapos ng mahabang labanan ay hinayla ni Lao Chen si Ken sa isang silid.
Kung saan sila nagtago, tumawag si Ken para sa backup at ang kanyang kasamahan ay winasak ang bakod upang tumulong. Habang bumababa si Lao Chen sa hagdan ay napansin ni Ken ang kakaibang paglalakad ni Lao Chen. Naalala nito ang lalaking nakabenda na nakita niya noong bata pa siya. Ang parehong lalaki na naruroon noong pinatay ang kanyang ama. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang kotse at inutusan ni Ken ang kanyang kasamahan na dalhin si Lao Chen sa hospital. Sa istasyon ng pulis si Ken ay pinagalitan ng kanyang superior sa pakikialam sa investigasyon. Iginiit ni Ken na malinaw ang ebidensya, ngunit inutusan siya ng kanyang superior na palayain si George na binabaliwala ang mga sinasabi ni Ken. Samantala si Pakwon ay nirepaso ang CCTV footage ng laban mula kanina, habang pinapanood ang estilo ng pakikipaglaban ni Lao Chen. Napagtanto ni Pakwon na maaaring si Lao Chen ay si Lin Haya. Sa parehong oras, sinusubukan din ni Ken para matukoy kung si Lao Chen nga si Lin Haya. Kinaumagahan nakatanggap si Ken ng tawag na nagpaalam sa kanya na nakatakas si Lao Chen mula sa hospital matapos salakayin ang mga gwardya. Nagmadaling bumalik si Lao Chen sa restaurant at nadatnan si Mina na nakatali ng tape ang kanyang bibig. At nandoon ang mga tauhan ni Pakwon. Kasama ang pamangkin ni Pakwon na si Hong Donnie. Inakusahan ni Danny si Lao Chen na siya ang pumatay sa kanyang ama. Hinala na siya si Lin Haya batay sa paraan ng pakikipaglaban nito. Upang patunayan ang kanyang punto, binaril niya si Mina sa binti. Sa sandaling ito ay dumating si Ken at inatake ang mga tauhan ni Pakwon. Isang shootout ang naganap sa pagitan ni Nina Dane at Ken. Nang bumagsak si Mina ay sumugod si Lao Chen upang tulungan siya. Ngunit natuklasan niya na siya ay binaril din sa tiyan na matay si Mina sa mga bisig ni Lao Chen. Pagkatapos ay nilapitan ni Ken si Lao Chen at hiniling na sumama siya sa istasyon. Galit na galit sa pagkamatay ni Mina sinimulan ni Lao Chen na labanan si Ken ng husto. Ngunit sa huli ay nagawa ni Lao Chen na ipusel si Ken sa isang bakal na upuan at iniwan siya. Nang maglaon si Ken na nakita si Chabon na pumasok sa isang silid-aklatan, sa loob si Chabon na nakipagkita kay Dane na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at sinabing si Ken ang nagdulot sa kanila ng gulo. Tiniyak ni Chabon sa kanya na haharapin niya ang sitwasyon. Bago umalis si Ken na kanina pa nag-eavesdrop ay narinig ang buong pag-uusap nila. Sa labas si Chabon ipinaliwanag kay Ken na ang tanging paraan upang maalis si Pakwon ay ang makipagtulungan sa kanila mula sa loob at maunawaan na ang kanilang mga operasyon. Naisipin ni Ken ang tungkol sa mga biktima ngunit iginiit ni Chabon na walang ibang paraan. Sa sandaling iyon ay isiniwalat ni Ken na natagpuan niya si Lin Haya. Samantala si Lao Chen ay nakatanggap ng isang video na nagpapakitang si Di ay banihag kasama si Dan. Sinabihan siya ni Dan na dalhin ang ginto. Galit na galit at, desperado, na nagsimula siyang magsanay ng masinsinan gamit ang isang boxing bag. Naghahanda sa kanyang sarili para sa kung ano ang darating. Pagkatapos si Lao Chen ay naghatid ng ginto kay Pakwon na kumutya sa kanya para sa pagsisikap na baguhin ang kanyang mukha at magsimula ng isang bagong buhay. Si Pakwon pagkatapos ay ibinunyag ang kanyang tunay na intensyon na nagsasabing hindi niya pakakawalan si Di. Dahil kalahati lang ang dala ni Lao Chen na ginto, si Pakwon ay binasag ang salamin malapit kay Di at nasugatan ang kanyang mga paa. Habang hinampos ni Dane si Lao Chen ng isang gintong bar, sa sandaling iyon ang mga pulis ay dumating. At sa isang flashback nagpahayag na si Lin Haya ay humingi ng tulong kay Ken dahil sa takot sa kanyang buhay dahil sa mga banta ng mga kriminal. Si Pakwon at ang kanyang mga tauhan ay nagpanik. Ang mga kalaban ay tumakas kasama si Di. Habang pinaputukan ng kanilang mga tauhan ng mga pulis, si Lin Haya ay maaaring habulin sila. Si Dane ay bumalik upang labanan sila habang si Pakwon ay nagpatuloy kasama si Di. Habang nakikipaglaban si Ken kay Dane, si Lin Haya ay hinabol si Pakwon at natagpuan niya si Di na walang malay sa lupa. Si Pakwon ay nagpasabog ng bomba sa malapit. Si Lin Haya ay iniligtas si Di sa pamamagitan ng pagtalon kasama niya, na nag-iwan ng malubhang pinsala sa kanyang sarili. Si Pakwon pagkatapos ay tinangka siyang barilin, ngunit pumadyetin si Ken upang iligtas si Lin Haya. Si Pakwon at si Ken ay nasangkot sa isang matinding labanan. Nagawang makuha ni Pakwon si Di at itinapon siya mula sa itaas ng gusali. Si Ken ay tumalon para saluhin siya, gaya ng paghanda ni Pakwon na barilin sila. Si Lin Haya na tinulak si Pakwon kasama niya pareho silang bumagsak sa lupa. Sa lupa narinig ni Danne si Lin Haya na umamin sa pagpatay sa kanyang pamilya at sa kanyang ama. Na napagtanto na si Pakwon ang may pananagutan sa lahat ng bagay na sinaksak siya ni Dane sa likod. Ngunit si Lin Haya ay pumadjitin at hinampos siya.
Si Paco na may kutsilyo ay paulit-ulit na sinaksak si Lin Haya. Ngunit sa sobrang galit ay pinagpatuloy ni Lin Haya ang paglaban sa kanya hanggang sa bumagsak silang dalawa. Habang nakahiga si Lin Haya na sugatan ay sumugod si Ken upang tulungan siya. Sa pagkakataong iyon ay lumitaw si Chabon at binaril si Pakwon sa ulo ng walang pag-aalinlangan. Saka itinutok ang baril kay Ken at sa isang pagbabalik tanaw ay napag-alaman na si Chabon ang pumatay sa ama ni Ken. Gayunpaman habang babarilan na sana ni Chabon si Ken naubusan ng bala ang baril nito. Maya-maya lang dumating ang mga pulis at pumunta sila para iligtas si Xiaomi at ang iba pang mga babae. Si Lin Haya ay dinala sa ambulansya. Ngunit habang dinadala siya ay nawalan siya ng malay habang si Dina umiiyak sa kanyang tabi. Maya-maya nagpasalamat si Xiaomi sa pagligtas sa kanya at gumawa siya ng isang magaan na biro tungkol sa kanyang mga pinsala. Bilang tugon hinalikan siya ni Ken. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.